ba na hindi lang iisang klase ang bulate sa tiyan? At mas nakakagulat, may mga bulate na pwedeng tumira sa loob ng katawan mo nang hindi mo namamalayan. Minsan, akala mo simpleng kabag lang o simpleng pananakit ng tiyan. Pero maaring may bulate na pala. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 klase ng bulate sa tiyan na dapat mong malaman at ang mga sintomas na hindi mo dapat balewalain. Stay with me. This could protect your health. Una, ano ang bulate sa tiyan? Ang bulate sa tiyan ay tinatawag na intestinal parasites. Ito ay mga organism na nabubuhay sa loob ng bituka at kumukuha ng nutrients mula sa pagkain na dapat sana ay para sa katawan mo. Kadalasan, nakukuha ito sa maruming pagkain o tubig, hindi maayos na paghuhugas ng kamay, undercooked na pagkain, kontaminadong kapaligiran. At ang problema, minsan wala itong malinaw na sintomas sa simula. Una, roundworm o ascaris. Ang roundworm o ascaris ay isa sa pinaka-common na bulate sa tiyan, lalo na sa mga bata. Mahahaba ito at parang spaghetti ang itsura. Nakukuha ito kapag nakakakain ng kontaminadong pagkain o tubig. Ano ang mga sintomas? Pananakit ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka, kawalan ng ganang kumain. Minsan, lumalabas sa dumi o sinusuka. Sa severe cases, maaring magbara ito sa bituka. Pangalawa, pinworm o enterobius. Ito ang isa sa pinakakilala, ang pinworm. Maliliit lang ito, parang puting sinulid, pero sobrang nakakainis. Karaniwang lumalabas ito sa gabi sa may puwetan para mangitlog. Ano ang mga sintomas? Matinding pangangati sa puwetan, lalo na sa gabi. Hirap matulog. Irritability. Minsan, may bulate sa underwear o dumi. Madali itong kumalat lalo na sa mga bata. Pangatlo, hookworm. Ang hookworm ay pumapasok sa katawan sa pamamagitan ng balat, kadalasan sa paa kapag naglalakad ng walang tsinelas sa kontaminadong lupa. Ano ang mga sintomas? Panghihina, pagkapagod, anemia, kulang sa dugo, pananakit ng tiyan at itim na dumi. Delikado ito dahil kumukuha ito ng dugo mula sa bituka. Pang-apat, tapeworm. Ang tapeworm ay mahaba at flat na bulate na maaring lumaki ng ilang metro sa loob ng katawan. Nakukuha ito sa pagkain ng hilaw o kulang sa luto na karne, lalo na sa baboy o baka. Ano ang mga sintomas? Bigla ang pagbaba ng timbang, madalas na gutom, pananakit ng tiyan, pagkakita ng segments ng bulate sa dumi. Minsan, wala itong sintomas, kaya delikado. Panglima, whipworm. Ang whipworm ay mas maliit pero maaring magdulot ng chronic infection. Nakukuha ito sa kontaminadong lupa o pagkain.
Mga sintomas: chronic diarrhea o pananakit ng tiyan, pagkapagod. Minsan, may dugo sa dumi. Kapag hindi nagamot, maaaring makaapekto sa growth ng bata. Ano ang mga common signs na may bulate ka? Bukod sa specific symptoms, ito ang general signs. Madalas na pananakit ng tiyan, pagbabago sa appetite, pagkapayat o weight loss, panghihina, pagtatae o constipation, pangangati sa puwetan. Minsan, may nakikitang bulate sa dumi. Kung may ganito kang sintomas, huwag mo itong i-ignore. Kailan dapat magpatingin? Magpatingin na kung paulit-ulit na sintomas, may dugo sa dumi, may matinding pananakit ng tiyan, biglang pumayat, bata ang apektado. Kailangan ng tamang diagnosis at gamot. Paano maiwasan ang bulate? Una, maghuhugas ng kamay bago kumain. Siguraduhing malinis ang pagkain at tubig. Iwasan ang hilaw o undercooked na karne. Magtsinelas kapag nasa labas. Panatilihing malinis ang paligid. Regular na deworming, lalo na sa bata. Prevention is always better than cure. Mga ka-health, hindi natin nakikita ang mga parasites na ito, pero maaari silang makaapekto sa kalusugan natin. Ang simpleng hygiene at awareness ay malaking tulong para maiwasan ito. Alagaan natin ang ating mga katawan. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo ang word na iwas bulate para alam kong nakaabot ka hanggang dulo. I-share mo ito lalo na sa mga magulang at pamilya. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Healthy Pinoy para sa mas marami pang health tips. See you again mga ka-health! Stay healthy! Paalam!